Dapit hapon, kasabay ng paglubog ng Haring Araw sa Kalawakan, ika-30 ng Abril taong 1986, isinilang ang tubong Misamis Occidental na halimaw na tirador ng piniritong Bangaw. Tinigurian itong delubyo ng mga pantas na opisyal ng pampalakas ang pakikipaglaban dahil sa malademunyitong kamao nito na kapag tinamaan ka ay daig mo pa ang tumira ng rugby, poultry, Christmas tree, laundry, electricity at panty na bacon na gawa sa dahon. Bagamat mukhang siraulong matino ang ating kababayan na ito, mga kaibigan, ay ibang-iba ang imahe nito pagdating sa pakikipaglaban sa ibabaw ng lona. Kung titignan kasi natin ang malapitan ng ating kababayan na ito, mga kaibigan, ay mukhang may busilak na puso ito pagtulog at parang professional na manginginom lang sa kanto na miski nga magwawales at basurerong napadaan lang ay pinapatagay ng black label na may halong gin bulag at situ. Madalas itong malitin ng mga tampalasang ibang lahing kalaban dahil wala naman daw ka-special dito kung titingnan mula ulo hanggang ingrone. At tila kulang na kulang din daw ito sa potassium, sodium, calcium, proteina at mukhang tinipid din daw sa vitamina kung pagmamasdang maigi ang balangkas ng kanyang pangangatawan dahil mas marami pa daw ang buto-buto kaysa sa laman na sa madaling salita ay mahinang nilalang lang daw ang tingin nila sa ating halimaw na kababayan. Subalit ika nga ni Atty. Gadon sa mga siraulong siga-siga ang galing-galing ang dayuhan. Mga bobo! Mga bobo! Ibang klase ang mga hirap na pinagdaanan ng kababayan nating ito, mga kaibigan, dahil gaya rin ng ating pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao ay hinubog at hinulma rin ng kahirapan ng kamao nitong ating kababayan. Kinalyo ang pisngi, baba at noon nito sa maghapong pagtatrabaho at nagkaabsang mukha. Naging janitor ito isang dekada na mahigit ang nakakalipas. Naging helper, tagahugas at kung ano-ano pang diskarte sa buhay, maitaguyod lamang ang kanyang mahal sa buhay at ang sarili. Kasabay naman ng mga mabibigat at maghapong bukbugan trabaho nito ang kanyang pag-iensayo sa boxing na siyang lalong nakapagpahalimaw sa lakas ng ating bidang engkanto ay Este Pambato. Kasabay ng pagtatampisaw ng mga bibe at pagbukas tikom ng mga puwet nito sa dalampasigan, ika-29 ng Enero taong 2013 naitala sa listahan ng isa sa pinarusahan ng tinaguriang dalubyo ng Pilipinas, Rey Takoge Megrino, ang Hapon na si Kenji Kubo na pinaglihi sa trangkaso at ubong kabayo. Hindi naging maganda ang trato nito sa ating kababayan, mga kaibigan, dahil katuwiran nito ay sa kanyang baluarte gaga na pinanlaban sa Tokyo, Japan. Kaya siya daw dapat ang mas nangingibabaw at ang sentro ng atraksyon. Kaya nagbida-bida ito at sumobrang tiwala sa sarili na makakapagpasikat siya sa harapan ng kanyang mga chicks na kababayan at gagawing panambak lang ang Pinoy sa kanyang iniingat-ingatang kartada. Pumapatutyada pa ito na isipait lang daw ang Pinoy kahit na sa anong klase ng laban. At yung sa pagandahang lalaki lang daw naman ay malayong malayo daw ang kanilang agwat at mas pogi pa daw ang kuko niya sa paa kaysa sa ating kababayan na talaga namang nagpatayo ng burnek at karog ng ating kababayan. Kaya naman sa mismong laban ay ginulpe, binakbak ang muka, tinabasan at pinapangit nito ang maangas at siga-sigang Hapon. Kaya ayon, mas pumogi na ang ating kababayan. Kumanto ang baba at pisngi ng Hapon. Samantalang ang ilong at tenga naman ay bumenggong patiklop at tinubuan ng kulaning may bulbonic meningitis. Ilang taon lamang ang nakalipas ay tumungo na naman ang Pinoy na mananabas sa bansang China upang sagupain ang isang tampalasang Hapon na naman para sa isang 8-round super bantamweight bout na walang iba kundi si Yuki Strong Kobayashi na pinaglihi sa kinamatisang sushi. Ibang klase itong kalaban ng ating kababayan na ito, mga kaibigan, dahil binigyan babala nito ang Pinoy na mag-ingat sa kanyang kamao dahil hindi daw niya magugustuhan ang lasa nito kapag ito ay kanyang malasap. At sinabi rin nito na hindi niya papayagang makadampi ang kamao nito sa kanyang glass skin na pagmumuka dahil mahal daw ang Pans, Bena, Maxipil, Kojic, Eskinol at Gluta. Nginisiyan lang ito ng ating kababayan at sininso dahil wala naman daw siyang naintindihan ni isa sa lahat ng mga pinagsasabi nito. Paano nga ba naman? Hapon yun eh. Sa mismong laban, ganadong-ganado ang Hapon. Talaga namang may pagtalon-talon pa na kulang na lamang ay mag-split sa sobrang hype nito. Tapos may pag-exercise pa ng paa, tuhod, balikat, etits. Tapos kumikembot pa talaga naman
Ngunit pagtunog ng kampana sa unang round ay wala ng intro-intro at binirada na agad ng Pinoy ang maangas na Hapon at kahindik-hindik na suntok agad ang tumama sa sentido nito na mahiyamo hinampas ng malaking gunting pangkaldero ng pares. Dahilan upang humimbing ang tulog ng Hapon at managinip ito na niroromansa siya ng 10 engkanto, 7 maligno at 5 kapring unano. Your winner, by way of knockout, del Novillo, Rey Megriño Singwancha. Isa pa sa isang hambugerong tampalasan na winasak ng ating kababayan at pinaranas ng gulpe de osteoporosis at delubyong sitwasyon na nagngangalang Jason Butar-Butar alias Tartar de Meningitis de Scoliosis de Lepungasis na isang Indonesian ang talaga namang naging parang kulaning kumanto sa bukong-bukong matapos makatikim ng garote de alimpungatan ng nag-iisang tiniguriang delubyo ng Pilipinas. Bago ang kanilang laban ay sobra sa kumpiyansa ang tiniguriang Mike Tyson ng Indonesia. Napakaangas ng tarasa, grabe. Naalisan lang ng pangalan ng legend nagbida-bida na kumbaga sa pagkain nakatikim lang ng dilata ng corn beef ayaw ng kumain ng sardinas. Ibang klase din ito mga kaibigan dahil nagbanta pa ito sa ating kababayan na ito na daw ang magiging huling laban nito sa ibabaw ng lona dahil babaldahin daw nito ang Pinoy sa pinakawalang hiyang pamamaraan at babaliin din daw nito ang leg nito sa pamamagitan ng kanyang lumalagablab na suntok na simbigat daw ng nakarobus na elepante. Subalit ang ating bidang pambato ay tamang kirengking lang sa tabi at walang pakialam sa hinayupak na kalaban. Bagkus ay nag-focus lang ito sa kanyang pag-iensayo na mahiyamo Beyblade na tining upang maging kondisyon ang kanyang katawang halimaw para sa kanilang napipintong patayan. Kasabay ng pagsa-sideline sa pagkukonstruction ng unggoy para sa kanyang pamilya, ika-8 ng Oktubre taong 2016 na ikasa ang kanilang laban sa Convention Towers and Exhibition Centers, Hong Kong, SAR, China para sa isang featherweight bout 125 pounds category. Matindi ang promotor ng ating kababayan na ito mga kaibigan dahil si Boss Bob Arum lang naman aka Master Buten na walang daplis at sabit ang pasimuno sa labanang ito na sa kasalukuyan ay 90 anyos na ang edad. At ang matindi pa ay mala senior citizen na kumikisi-kisi pa ang galawan nito at talaga namang parang hindi nang hihina. Mahiya mo kaya pang makatatlong panganay Anyway, sa mismong laban, sa round 1, agresibong-agresibo agad ang Indonesian at talaga namang palong-palo na mahiyamo kalabaw na gapong-gapo sa sarili. Subalit hindi naman papadaig ang ating kababayan at talaga namang nakikipagsabayan at nakikipagpalitan ng Malacanyong birada. Round 2, nagmamala-armalite na atake si Butar-Butar. Kinakangkang maigi ang halimaw nating pambato. Nang hindi niya alam ay maladelata ng sardinas na bagong welding ang tiks ng nguya-nguyaan nito. Walang katalab-talab ang mga atake nito.
Round 3. Nabaliktad na ang sitwasyon, dinedelubyo na ng ating kababayan ng maangas na Indonesian. Hinahagupit na niya ito ng iba't ibang uri ng kombinasyon na mahiyamo pinagbabato ng tiles na gawa sa kamote. Round 5. Isang kagulagulantang na dilubyong suntok ang tumama sa nguya-nguyaan ni Butar-Butar na talaga namang nagpaalog sa kaluluwa nito na mahiyamoy ng pas ng poso. Dalawang taon na ang nakakaraan nang huling mapasabak ang tubong Mandaue City, Cebu ang tinaguriang No Mercy ng Pilipinas sa Lightweight Division na si Mercito Moya Gesta kontra sa Amerikanong si Carlos Morales na kung saan tabla ang naging hatol ng mga hurado sa laban. This is a technical decision majority draw. Alright, so both... Magkakaroon sana ang ating kababayan ng mga kasunod pang malalaking laban dahil sa ganda ng ipinakita nito. Ngunit dahil nga sa pesting corned beef 19 at mga alert level sheet ay naudlot ang lahat ng mga ito at naglaho. Ngunit ganun pa man ay hindi sinayang ng ating pambato ang mga panahong lumipas. Bagkus, ito ay puspusan pa lalong nag-training upang hindi mangalawang ang kanyang galawan sa ibabaw ng lona. Nang sa gayon, kung sakali mang siya ay makabingwit ulit ng panibagong laban at magkabigla ay handang-handa ang kanyang katawang lupa sa kahit na anong uri ng pakikipagbuntalan at pakikipagpatayan. Sa paglipas nga ng panahon, nakakibat ang mahalimuyak na simoy ng hanging habagat ay tila nakalanghap na swerte ang ating kababayan at nagkaroon ito ng pagkakataong muling makabalik sa ibabaw ng parasukat na lona upang ipagpatuloy ang kanyang naantalang karera at irepresentang muli ang ating watawat sa lugar ng mga tampalasang mapagmatas na lahi ng mga pusi ng dagang kinabayo. Ika-21 ng Abril taong 2022, tumungo ang tinaguriang walang awa ng Pinas sa Amerika upang sagupain ang tinaguriang The Solution at Mexicanong si Joel Diaz Jr. Hindi biro ang fighter na ito mga kaibigan dahil may mala 2-2 na kamao ito sa lakas. Sa pagpapatunay nga dyan mga kaibigan, sa 26 na panalo nito ay 4 lang naman ang maswerteng nakaraos hanggang round 12 at may nakakatakot lang naman ito na 80% knockout ratio na dinaig pa ang bagyong Bakekang. Ayon pa nga sa Mexicanong ito ay feeling daw niya ay parang nasa rurok na daw siya ng mundo na tila ba nahihibang dahil headline daw ang laban niya sa Golden Boy promotion at dazin. Ibinibida pa nito na umakyat daw siya ng 140 pounds tapos bumalik ulit ng 135 pounds dahil marami pa daw siyang kailangang iligpit na kalaban. At gusto niya daw magpakilala sa balagbag at brutal na pamamaraan sa kababayan nating si Gesta. Makikita daw niya kung gaano siya kabangis at katulis. Ipinagmamalaki pa nito ang kanyang bagong trainer na hindi naman malaman kung sinong Poncio Pilatong ewan at may mga bago daw siyang pasabog na teknik na natutunan dito.
Bumuelta naman ang ating kababayan at sinabing wala siyang pakialam at ang kanyang mga karanasan daw sa pakikipagpompyangan at bilis ang magiging susi niya sa laban na ito. At mahalaga daw ang laban na ito para sa kanya mga kaibigan, dahil ito daw ang kanyang unang laban mula sa kanyang pagkakahimlay ng 2 taon. At yung mga naririnig daw niya na kesyo underdog at dehado daw siya dahil knockout artist daw ang makakaharap niyang Mexicano ay baliwala lang daw sa kanya, dahil hindi naman na daw ito bago sa kanya. At ayon mismo kay Gesta ay sanay na ang kanyang nguya-nguya ang sumalo ng malagranadang suntok, kaya hindi natatalab sa kanya ang malados pordos na kamao ng Mexicanong ito. Dagdag pa nga nito, ang laban daw na ito ang kanyang magiging susi upang magkaroon pa ng mas malalaki pang laban at pag-asang mapaharap sa mga kampyon sa pinaka-kontrobersyal na dibisyon sa ngayon sa box. May kartada noong 26 na panalo, 22 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 2 talo lamang ang Mexicanong si Diaz. Samantalang ang Pinoy naman ay may 32 panalo, 17 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 3 tabla at 3 talo lamang. Ginanap ang kanilang laban sa Fantasy Springs Casino, Indio, California, USA. Sa kanilang weigh-in naman, makikitang bato-bato ang ating kababayan, halatang kargador at tirador ng kamote at saging na saba sa gubat. Pero di rin naman papadaig ang Mexicanong kalaban. Malamar mo lang katawan nito mga kaibigan. Mahiya mo nagpaslab ng abs Naka 8 packs pa pati baba ilong tinubuan ng abs Tingnan lang natin ang kunat ng mukha nito mga kaibigan sa laban, kung uubra ba talaga sa Pinoy. Round 1, gigil na gigil agad ang ating kababayan. Gustong dikdikin agad ang baba ng Mexicano na mahiyamo kalabaw na nilagyan ng paminta at sili sa puwet na sa sobrang lakas ng suntok ay para kang binato ng madyungan. Round 2, gusto makabawi ng tiniguriang The Solution sa pagkaka-knockdown at sumugod ito na sumugod na animoy torong tigang na nakarobus. Nakakatama naman ito, ngunit malaaloy ang mukha ng Pinoy kaya walang talab ang mga atake nito. Another right on left, trying to urge Diaz on. His corners, the CompuBox in that first round on Hesta. Only 6 punches. Here Ray Carone to cut from the punch. He's throwing as many punches this round as he's going last round. Round 3, bumabagal ang ating kababayan. Parang nauubusan agad ng gasolina. Buti na lang, malabiskotso ang kunat ng mukha nito kaya baliwala ang suntok ng Mexicano.
closer to him. That way his punches come back. Round 5. Inapakan ang paa ng ating kababayan. Buti na lamang makapalang kalyo nito at nakapanik agad ito patras at naiwasan ang tirada ng Mexicanong palong-palo. He was stopped by Juan Antonio Rodriguez at the Avalon Theater in the 9th Fighting Hill. COVID hit. So over 2 years without being in the ring. Should heal this up. That's the San Diego spot. That attitude. He didn't have that attitude. He came in knowing that he was a beast. We're going to Solano. Sam Contreras. As we head to the 8th round, you like that? I'd probably give him Diaz 1 or 2 rounds, but he's definitely making this a fight. He's just, you can see the punches are taking a toll on him more than. And Mercito Hesta coming out strong. 1-2 from Diaz. That would be a deep threat. So definitely throw a lot of punches in the hands. If it hasn't already, so they want him to go out there. He's been stopped. Will we go all 10 in this round? Off of the rope, he's back against them. Lands a right there, Hesta. Right now, what a fight. We got a 9th round. Mercito Hesta. Joel Diaz corner telling him again, let your hands go. It's Mercito Hesta who comes out with the 1-2. They're loading up. And you can see that just kept his gloves down the last few rounds. So, is that same Hesta with the deep breath a minute to go in the round? 10th round, winding down. Joel Diaz. Final round. Maingat na ang ating kababayan at mukhang sinasaid na lang ang kanyang gasolina. Hindi na ito masyadong sumusuntok at inihintay na lang ang desisyon ng mga hurado. Crowd making some noise. They're very moving, so it's going to be up to his last round. Halfway through the 10th and final round. Ramirez is on the way up. Fighters trying to maintain. Ramirez will put on a show. Mexican fighter naman ay nanlumo at nagkabukol-bukol ang mukha na mahiya mo alimasag na bumengkong. Bago pa man masungkit ng panibagong kampyon ng Pilipinas na si Marlon Tapales na tinuguri ang bangungot ng Philippine Boxing Society dahil di umano ay babangungutin ka daw kapag tinamaan ka ng mga kamao nito na niroromansa ka ng 10 tiktik, 5 engkanto, 3 manananggal at 1 dosenang alimasag na may kulane. Naagaw nito ang titulong IBF at WBA Super Bantamweight title kontra kay Murodjon Akhmadaliev na di umano ay naging kontrobersyal dahil habang ini-interview ang ating bidang kababayan patungkol sa kanyang pagkapanalo ay sinabayan naman ito ng mga audience ng isang malakas na sigawan habang sinasambit ang salitang
pagpapakita na hindi sila sang-ayon sa naging desisyon ng mga hurado at di umano ay may anomalya daw na nangyari sa pagbibigay puntos ng mga hurado. Subalit ganun pa man mga kaibigan ay wala na silang magagawa at napagdesisyonan na ng mga hurado na ang ating bida talaga ang nanalo. Ngunit alam nyo ba mga kaibigan na bago pa man maabot ni Marlon Tapales ang pagiging kampyon ay napakarami na rin itong pinagdaanan at may isang kababayan ni Naoya the Monster Inoue ang talaga namang nagbigay sakit ulo at kontrabangungot sa tiniguriang masamang panaginip ng Pilipinas na walang iba kundi si Ryosuke Iwasa na pinaglihi sa eksema at alipunga. Ibang klase ang Hapon na ito mga kaibigan dahil tinigurian lang naman itong sakmal ng mga Japanese Boxing Society dahil di umano ay singlakas daw ng suntok nito ang kalmot ng bad trip na pusa na 2 taon nang walang bungkal ng ulam sa madamot na kapitbahay na ang kaldero ay may padlock. Sa katunayan niya po niyan mga kaibigan, sa naging karera nga po nito sa kanyang amateur career ay talaga namang umuusok ang naging kartada nito dahil nagtala lang naman ito ng 108 laban kung saan 2 nga lamang po ang kanyang naging talo at di umano ay may ubot sipon at ubong kabayo pa siya noon kaya siya nagapi. Kaya naman pagtungtong nga po agad nito mga kaibigan ng kanyang professional boxing career ay buena manong 10 sunod-sunod na panalo sa pamamagitan ng knockout agad ang bumunga dito. Sinabi pa nga ng ilang mga boxing analyst na si Iwasa na daw ang susunod na boxing superstar sa buong Asia na talaga namang parang mga nahihibang. Kaya sa sobrang galit ni Atty. Gadon sinabihan silang mga bobo! Ngunit sa kabila nga po ng kapangyarihan ng tinaguriang sakmal na mga Hapon ay hindi naman ito nagbigay takot miski katiteng sa ating tinaguriang bangungot na si Marlon Tapales mga kaibigan. Kinasahan nito ang boxing superstar kuno ng mga Hapon. Paglalabanan nila ang IBF Interworld Super Bantamweight title na hawak ni Sakmal. Ngunit sa pagkakakasanan laban na ito mga kaibigan ay tila nadismaya ang kampo ng mga Hapon dahil di umano ay mahinang nilalang lang daw ang itinapat sa kanilang alaga. Wala daw katril-tril ang magiging laban kapag nagkataon at siguradong lalangawin lang daw ang kanilang magiging laban dahil hindi naman daw kilala at mukhang walang ka-espesyal ang ating bidang Pinoy fighter. Dagdag pa ni Sakmal ay ibang iba daw at malayo ang level niya sa pakikipaglaban kumpara sa Pinoy at talaga namang nakakaawa lang daw ang sasapitin nito sa kanyang mga kamay at hanggat maaga pa daw ay umatras na lamang ito upang hindi na dumanak ng dugo sa ibabaw ng lona. Sinabi din ito na kung talagang magkakagipitan na ay hindi na daw niya papaabuti ng 2 round pa ang laban upang makapagplano na agad ang kanyang kampo sa mas malalaki pang laban. Dumipensa naman ang ating kababayan na wag daw munang magbilang ng itlog kung hindi pa napipisa ang sisiw dahil may 2 paa at 2 kamay din daw siya at kung sa tingin daw nila ay mahinang nilalang ang kagaya niyang Pilipino ay nagkakamali daw ang mga ito at patutunayan daw nito sa buong mundo na makapangyarihan ang mga tirador ng bahaw na tutong at kamote na mandirigmang Pilipino. Ika-7 ng Disyembre taong 2019, tuluyan ang naikasa ang laban ng Marlon Tapales alias Bangungot kontra kay Ryosuke Iwasa alias Sakmal. Ginanap ang kanilang laban sa Barclays Center sa Brooklyn. May kartada noong 33 panalo, 16 may tinapos sa pamamagitan ng knockout at 3 talo lamang ang ating bidang kababayan. Samantalang ang Hapon naman ay may 28 panalo, 21 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 1 talo lamang. Sa kanilang weigh-in naman mga kaibigan, natatawa ang 2 halimaw. Ang plastic ng tawa ng Hapon Nag-joke kasi si Tapales Sabi, hulaan ko ulam mo, adobong sushi no? Ha? Paano mo nalaman? Ang baho ng hininga mo Sa mismong laban, ang laki ng referee grabe. Parang sayote. Ang kintab parang chocomalos grabe. Unang round, ang haba ng Hapon, parang kawayan. Samantalang si Tapales ay tamang distansya ng malapit para makapagpatama ng maayos. Samantalang ang Hapon ay malapusang tamang abang lang at bungkal sa lamesa ng kapitbahay. Не всегда интересно и насыщенно событиями. Вот хорошо атаковали. Бойцы стремительные, да еще и бьющие для ветви весовой категории. Tapales, кстати, идет на серии с 12 побед подряд правым боковым. Хорошо здесь и Tapales в 13-м. Причем проиграл передней рукой соперника филиппинец и тут же опять... Иwasa, он 27 из 29 боец ездил и в Таиланд, в Японию, в Соединенные Штаты Америки. Кто дрался, все у себя дома. Tapales, и в принципе он чередует уровни своих атак. Хорошо, здесь... Ну и Iwasa, в свою очередь, тоже. Round 2, niraratrat na ni Tapales ng mga wild punches ang Hapon na animoy bunganga ng Marites sa kanto na bumingo ng walang kataya-taya.
правую сторону. Хорошо попал. Топалес сместил Иваса корпусом. Они такие невидимые для... Движениями корпусу. Хорошо опять левый, а точнее... Попал с левой руки. Действительно, не остается перед Рёсуки. Хорошо, здесь здорово зацепил. Батывает. Попадает Филипп Иваса, но и Топалес тоже машет по воздуху. В попытках подловить джебом. И именно им он старается и действовать. До конца раунда, о чем рефери также предупреждает. Очень хорошо. Round 3, nagkakasabayan na ng krisiyan ng dalawang fighter. Naglalaguto ka na, parang mga tutubi na nagpopumpyangan eh. Рёсуки, если прямолинейно сейчас действует, выцеливая в основном под левый на этом, но попробуй просчитай под такой плотностью. И вроде бы уже можно его действовать в силовой манере. Пил ударом слева. Ответ. О, зацеп. Не успевает на ногах. Samantala, napabagsak ang ating kababayan dahil na-headbutt ito ng hapon. Ngunit katakatakang binilangan pa rin ito ng referee kahit na malinaw pa sa sabaw ng bangbang na nagkauntugan lamang ang mga ito. Орлон Топалесу, там у него как раз Кимат все равно принял решение не читать. Иногда он, мне кажется, здесь просто на рефлексе. Он был неправомерный. Но рефери, несмотря на то, что такие мысли в голове у рефери пронеслись. Но и разобравшись в ситуации, все, есть третья точка, надо отсчитывать нокдаун. Сейчас, то, что ввиду того, что нокдаун был отсчитан, сейчас там расплылась очень быстро вокруг глаза. Снова потулсывает апперкотов, больше старается работать, попливать, даже дезориентировать какие-то моменты. Провалиться после своего действия. Топалес может позволить простор для деятельности большой. Хорошая двойка. Область сейчас пробивает Иваса. Почему бы и нет? Да, заканчивается раунд под номером 4 постепенно. Round 5, grabe ang kunat ng Hapon. Malasangkalan, nagawa sa narang nguya-nguyaan eh. Oh. Ang tibay, ang kapal ng muka. Puro solid na patama na ni Topalez eh. Bali wala pa din. Травмы, условные, орбитальные. Скачки не проходят у Ивасы. Из виду, но этого не происходит, просто на рефлекс дистанцию. Мерное направление движения и исходя из этого... А там, правда, перчатки были подстав... Да, еще раз это движение и попадает слева. Филипп. Классно начинает работать Топалес. Поджал соперника вновь канатом Иваса. Шестой раунд. И в пятом Топалеса японец был на чеку. Правый сбор. Это одиночный левый у него прошел. Вот хорошая двойка здесь, да, и по туловищу, наверное, все сейчас вернет. Где вообще, в принципе, попаданий было немного с обеих. Хорошо. На ногах здорово отработал. Round 7, parang nauubusan na ng gasolina si kabayan mga kaibigan. Bigyan ng diesel yan. Samantala, ang kapal pa din ng mukha ng Hapon. Ang tibay. Иваса вынужден. Мощный удар. Они оба, когда пытаются работать по корпусу, тем не менее... Здорово. Углами. И то вымеряет дистанцию, то... Лететь правым боковым, но, по-моему, получилось не так убедительно. Просто разбить блок оппоненту. Попал здорово Ивас. Сбивает с прицела. Но в целом, да, передняя рука. О, попал. И продолжает. Решил. Мощно атакует Иваса. И вот сейчас к концу забрать японец. По-моему, еще предостаточно для того, чтобы течение поединка это не очень сильно влияет, но с другой стороны... Как раз, да, работа джебом необходима
И вас удерживает соперника на дистанции. По возможности не... Но тем не менее... попал. Да, здорово. Вот закрыть слева, а Рёски к нему уже привык. Ну что, снова имеет возможность маневрировать. Еще жестко. Как-то растерялся, мне кажется. Джебы пропускает еще предостаточно в раунде, потому что Иваса здорово Хорошая двойка. И снова поджал оппонента еще. Остановился, замер даже. Да. И почему-то остановился. Епельный апперкот, но мимо от Топалеса. Этот раунд абсолютно точно за японца. Сок для Иваса. И звучит ног. Да, вот здесь прекрасная правый сбоку прямо в челюсть Японского бойца. Много. Round 9, niraratrat ni Kabayan ng nguya-nguyaan ng Hapon at ginagamitan ng matinding head movement. Grabe, malakobra. Номером. Хорошо, кстати, тот смещается вдоль канатов, еще и не забывает контр. Хороша. И для того, чтобы снова эту плотность... в этом раунде практически не было. Действием, которые они опять убрал из арсенала. Вот, пожалуйста. Но тут же... Хорошо. И он все шансы. Round 11, dito natatapusin ni Tapales ang laban. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Kakayanin kaya ni Tapales si Inoue base sa mga galaw niya? То дальше поразился вперед его стороны.